Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Habang tayo ho'y dito sa Metro Manila, alam nyo, mahirap po kasi pag tayo'y nandito lamang malimit ho. Hindi na natin napapansin sa mga probinsya, sa mga malalayong probinsya na hindi na ho abot ng sinasabi ng mga media, bagkus sila'y nakikinig na lang na kuminsan nag-aasam-asam na sana mapakinggan naman ang bahagi ng lugar nila na kung saan anumang munisipyo, probinsya, sana maging paksa ho natin dito. Kung sakaling meron ho kayo mga gustong ipadala ho sa amin, yung mga concern, yung mga bagay na gusto nyo paabot, galing hong probinsya, kilos pronto ho kaming kikilos at gagawa ng hakbang kung nga ba'y galing probinsya man yan, metro man yan, or OFW concern man yan. Subukan nyo lang ho kami. Andyan ho yung aming Twitter, ganun din ho yung aming Facebook para pwede nyo hong pagsumbungan na kami ho action agad. Ganun lang ho kasimple. Ha? Alright? Ano ho sabi ni President Duterte mga boss? Let me take care of my cabinet. Pag ang mga gabinete ko medyo umabuso, hiwalay agad tayo. Ibig sabihin, I'm gonna go after your throat. Sa mga gabinete ho yan. Pero sabi niya, huwag nyo ibunton yung sisi sa akin sa mga nasa gitna, sa ibaba ng mga gabinete ko at sa ibaba ng mga gabinete ko, meron pa silang mga direktor at kung sino pa man dyan kasi sila nang bahala roon. That's the way it should be the case, okay? Sige boss, sa akin, ganyan lang ho tayo. Kung mismo ang presidente, kasi habang lumaki na ho ating presidente, lumalawak na ho yung saklaw ng kanyang kapangyarihan at yung saklaw ng kanyang mga tungkulin at yung mga pananagutan. Kaya kinakailangan i-compartmentalize nyo ho. Ibig sabihin, by departments. Depende kung anong departamento yun, kung doon ang problema, sa itaas niya titingnan muna ang cabinet members niya, mga gabinete niya. Kaya ito kasi, sabi niya, I hired the best people na pwede kong na kinuha at pagkatiwalaan kasi yun ang aking napagkatiwalaan. So I'm accountable. Sabi niya, ako'y may pananagutan dyan sa mga taong aking nilagay. Subalit sa ibabaho niyan, ibang usapan. Paano mo panagutan ng isang bagay na kung saan presidente ka, pagkatapos nasa ibaba na, nasa level ng mga direktor, sa ibaba pa dyan, na hindi naman siya nag-appoint. Sabi niya lang, for those appointed officials from the cabinet members, you're working under the pleasure of the president, coterminous sa presidente, but the difference is, in between you and the president, is what we call trust. Hanggat may tiwala sa iyo, okay ka. Pag wala ng tiwala sa iyo, larga ka na. Ngayon, ang tiwala ho kasi mga boss nakakamtan, hindi ho pinagkakaloob. Hindi ho parang, kaya nga sabi ng presidente, tanggalin na natin yung mga potok sa buhong mga iho di kabro na gagamitin pa, Your Excellency, Honorable. Tama ho yun eh. Let's do away with that. Di ba? Kasi yung mga ganyang klaseng sinasabi ho natin, ang tiwala ho kasi doesn't come doon sa sinasabing titulo mo, Your Excellency. Dahil ba Your Excellency ka na pagkakatiwalaan or Honorable Congressman, Senador, who cares? Di ba? Ang pinag-uusapan ho rito, mga boss, ay ganare. You earn your trust. And once trust is acquired because it's progressive, abay pangalagaan mo yan sa mga gabinete, sa mga taong na-appoint. Hindi ho ba? Meron ho akong alam na isa hong establishmento, hindi ho maintindihan siguro na yung pumasok ng administrasyon ho ni President Duterte. Naturalmente, yung mga establishmento riyan na malalaki, ang gusto ho ng mga nasa ibaba, panatiliin yung dating gawe at naglalagay ho sila ng mga chismis doon ho sa kinalalagay lang sa baba at parang naglalabas ho sila ng mga kautusan at kung nagpipirma ho sila ng mga kontrata, pagkatapos naglalagay sila ng mga OIC, Officer in Charge.
kahit wala na yung mga dating inilagay ng dating mga dilaw, yung kanilang officer in charge, yun ang kanilang pinanabak. Parang sinabak nila para, kunyari, kung makakalusot. Ang problema, hindi kayo makakalusot kay Bitag. Si Bitag kausap nyo. Bibitagin nyo si Bitag? Mabibitag kayo kay Bitag. Kaya ang sabi ko rin sa kanila, makinig kayo. Umupo na ang bagong presidente at irerespeto ko kung ano man yung aking respetuhin dyan sa mga bagay na kung saan I stand by and I will abide by whatever I had with you nung July until July 1st to July 31st. Pagdating ng Agosto at pinagpigiitan nyo, abay pagtatadyakan ko sa lalamunan ninyo. Hindi po pwede. Hindi ba? Kasi may papasok na ng mga new management. Respetuhin natin yung new management na papasok niyan. Huwag natin paggigiitan yung mga taong inilagay nung dating na umalis na kasi gusto atang rumakit pa. Entiende? Nanintindi niya? Hindi ko na kayo babanggitin kasi baka mapahiya lang kayo, mapulbos kayo sa kahiya. Look at what happens sa PCSO, sa iba pang mga tanggapan ng pamahalaan. They can only endorse kung sino man i-endorse nila pero hindi lang pagmubudmuran at paggigit-gitan nila ang kanilang kapangyarihan na kahit wala na kasi akala nila siguro madedenggoy nila ang tao. You get it? Kaya kayo dyan sa sinasabing binabago kasalukuyan at ito'y pagbabagong darating, makinig kayo. Makinig kayo. Hindi ko kayo papangalanan pero para sa akin, binablind item ko na kayo hanggat meron pa akong pasensya. Pag nawala ang pasensya ko, uupakan ko kayo rito at pagkatapos niyan, ilalantikan ko sa taong bayan yung aking upak para doon sa sinasabing pamantayan na dapat ginagamit kung anong ibig sabihin ng tiwala at kung anong sabihin ng respeto at kung paano rumespeto para nang sa gayon, hindi nagkakawindang-windang yung establishmentong kasalukuyan nasa sinasabing transition. Do you get it? I think we're all clear in that.